Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, andito tayo sa Incheon International Airport Terminal 1. Pauwi na tayo ng Pilipinas ngayon, pero ngayon isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng Korean visa. Nag-list ako ng mga requirements na pinasa natin sa Korean Embassy. Okay, first requirements natin is yung visa application form. So, meron silang visa application form dun sa pinaka-website. Ilalagay ko na lang dito kung saan yung website na yon. And then, i-download nyo lang yung form na yon. And then, ilagay nyo lang lahat ng details na kailangan dun sa application form. And then, kailangan din pala ilagay dun yung plan travel date mo at saka yung accommodation mo. So, kahit hindi pa naman nakabook yun, okay lang as long as ma-provide mo yung details na yun doon. Next is yung one piece of passport size photo. So, nagpa-picture lang ako nito sa Tronic. So, sabihin nyo lang doon na for Korean visa and then alam na nila yung mga size nun. Mabilis lang hintayin and bibigyan ka rin nila ng digital copy. I think mga 80 to 90 pesos lang siya and then ilang pieces na rin siya. So, sulit na rin naman siya and ang ganda rin ng quality sa Tronics. Next is yung original passport. So, syempre dapat yung passport natin is hindi pa expired or hindi pa mag-expired within 6 months. And then, of course, kailangan din ng photocopy ng passport bio page. Ito yung nasa second page ng passport nyo na may mga passport details nyo. So, kailangan nyo rin siyang i-photocopy. Next is yung photocopy ng OECD visa and arrival stamps. Ang pre-provide ko dito is yung Japanese visa ko na expire and sinama ko na lang din actually yung Chinese visa na expired din. Puro single entry lang din yung mga pinasa natin mga expired visa. Next is yung COE. So ito i-request nyo to sa may HR nyo. So kailangan nakalagay dun yung mga applicant position, date hired, compensation, office address, HR landline number. Tapos ayun, yung mga ganong details kailangan nakalagay sa COE nyo. Nag-avail pala tayo ng simplified visa application. So, ang pre-provide pala natin ditong bank is BDO at saka RCBC Gold. So, dalawa yung pre-provide natin this time. And then, ayun, i-photocopy nyo lang yung latest 3 months na SOA ng credit card na yon. Kailangan nyo rin pala i-photocopy yung front page ng credit card na gagamitin nyo for simplified application ng visa. Next is yung photocopy ng ITR. So pwede nyo rin to i-request sa HR nyo. So, madali lang din naman. Usually naman, binibigyan nila ng copy yung mga employees. Pero kung business owner naman kayo, I think iba yung ITR form na pinapasa. Pero, ayun, additional lang din yun pag business owner. Kailangan may business registration, yung parang ITR din, pero yung ibang form. Hindi ko lang sigurado yung specific form, pero kailangan din siya. And yung mga mayor's permit, and yung mga iba pang business owner na requirements. Next is yung PSA birth certificate. Sa application pala nito, dahil nga simplified version ako, pwede ako mag-sponsor ng isang family member. So, in-sponsor ko dito si mama. So, dalawa kaming nag-apply and ako yung nag-sponsor sa kanya. So, dahil nga i-sponsor ko siya, kailangan ko mag-provide ng PSA birth certificate para makita kung ano yung connection naming dalawa. So, ako lang yung nag-provide since ako yung mag-i-sponsor sa kanya. So siya kahit wala na siyang PSA birth certificate. Pero kasi nag-request din talaga ako para sa kanya kasi akala ko kailangan din ng PSA birth certificate niya tapos PSA birth certificate ko. Pero kung sino lang daw pala mag-i-sponsor, yun lang din pala yung magpo-provide ng PSA birth certificate. Next is yung application data privacy form. So, downloadable naman din to sa website ng embassy. Ilalagay ko na lang din dito sa my YouTube description natin. And finally, yung cover letter. So, ito guys yung pinaka parang turning point sa visa application na to. Kasi, background story lang guys, ilang beses na kasi ako na-denied sa Korean visa application ko. 5 times na ako guys na-deny sa visa application and ito lang yung pinakaunang beses na approve ako sa Korean visa. And actually yung last denial ng visa ko is nung May 2024 lang. So talagang pagkatapos ng 3 months nag-re-apply ulit ako and yun, na-approve na tayo this time. And yung sa cover letter pala, nagpagawa ako ng cover letter. So sa Facebook kasi meron dong group na Korean Visa 2.0 ata yun, mga ganon. Yung isa sa admin doon si Maki or yung si Everything ESL with Maki. So, sobrang highly recommended guys kasi ang galing niya gumawa ng cover letter, sobrang detailed tapos yung mga concern mo mapapaliwanag niya ng maayos at clear. So, I think isa yun sa nagpatulong kung bakit tayo na-approve ngayon. And
Kaya pala ako nagpagawa ng cover letter kasi yung COE namin, wala kasi kaming telephone number sa may office. So, nagpa-help lang ako i-explain sa kanya kung paano siya gagawa ng cover letter. And then, ayun, na-explain niya naman. Sobrang ganda ng pagkaka-explain niya. Tapos, nilagyan niya na rin ng itinerary yon yung cover letter natin. And sobrang detailed talaga niya, guys. Kung may mga clarification kayo sa mga visa application nyo na kailangan i-explain through cover letter, pwede nyo siyang i-PM sa Facebook page niya na Everything ESL with Maki. Ilalagay ko na lang din yung link ng Facebook page niya dito sa YouTube description. And yun, sobrang helpful niya talaga, guys, kasi alam mo yung feeling na 5 times ka nang nade-deny, pero hindi naman ako nawala ng pag-asa na ma-approve ako dito kasi sabi ko, try lang ako ng try. Sabi ko ganyan, try lang ako ng try kasi before, nagtatry ako before pandemic pa, so sobrang tagal na, parang 2018 yung first try ko, and then yun, denied yun, tas nagtry ulit ako ng mag-apply. Actually, parang every year tinatry ko mag-apply pero na-denied. Pero this time, at least this time, napagbigyan na tayo at na-approve na tayo ng single entry. So, okay lang kahit single entry, at least na-approve na tayo kaysa yung denied na naman. And ang kinaganda nito, kasama ko pa si mama na na-approve. So, dalawa kaming pumunta ngayon dito sa South Korea. So, kung kayo guys, kung lagi pa rin kayo na-denied sa mga visa application nyo, try lang kayo ng try, guys, and try nyo i-improve din yung mga documents na pinapasa nyo. Kailangan accurate lahat ng mga details nyo, kung ano yung mga nakalagay sa ganito, kailangan accurate sa ganitong documents, yung mga ganun. Tapos ito pala, isi-share ko sa inyo yung mga timeline ng visa application ko. August 20, nag-submit tayo ng visa application sa KVAC. So DIY lang to. Mga 12:30 PM ako nakapag-apply. And then August 29, nag-under review na siya. So mga around 1:30 PM yon. And then nung September 2, na-approve na tayo ng single entry. So ayun lang naman yung pinaka-timeline natin dito sa visa application natin. Parang ano lang siya, parang estimated 11 to 12 days, mga ganun. So sobrang parang habang hinihintay mo yung result, parang maya mong i-check yung website kung meron ng result, parang lagi kang magagano, tapos parang mawawala ka sa post kasi iniisip mo kung ma-approve ka ba or ano yung magiging result. So talagang minsan parang matutuliro ka kung ano na naman kaya magiging result, parang mapapaganon ka. Pero ayun guys, try lang talaga ng try kasi parang recently din kasi napansin ko na parang ang galante ng mga consul mag-approve ngayon ng mga visa. Sobrang ang daming na-approve nitong recently nung chinecheck ko yung Korean visa na group sa FB. Sobrang saya kasi ang daming na-approve, and then ang daming naapunta dito sa South Korea, lalo na't autumn. So kung pupunta rin pala kayo ng autumn, mas okay na mag-apply kayo mga August pa lang kasi mga September, October, sobrang dami na nag-a-apply. Meron dun, inaabot talaga ng gabi pa. Inaabot sila ng gabi dahil kakahintay sa haba ng pila. So, maganda mag-apply kayong in advance, and maganda na ma-plan nyo in advance yung travel date nyo para maging maayos yung visa application nyo. And then, yun, para lang planado lahat yung para lang planado at saka hindi ma-delay. So, ayun lang naman guys, yung buong visa application na story natin and yung timeline ng visa application natin. And kung may question kayo about sa vlog na to, just comment down below. Pwede nyo rin ako i-PM sa Instagram ko @StevenTravelsPH para kung may mga further question kayo. And also, please follow me on my Instagram and TikTok @StevenTravelsPH. And also, kung magbubook kayo ng mga hotel or mga Klook activities nyo, just use my Klook code StevenTravelsPHKlook to get additional discount sa mga Klook bookings nyo. So yung mga tour na binook namin dito sa Korea, yung mga Nami Island, DMZ, tsaka yung mga Airport Express, dito namin yung nabook sa Klook. So sobrang convenient na lahat. Ipapakita nyo na lang yung QR. So ayun lang naman guys lahat, and thank you for watching and see you on my next vlog. So after this vlog, mga Korean travel series na. Thank you!